Pag-usapan natin ang isang katotohanan na hindi nyo madalas naririnig sa balita tungkol sa kaguluhan sa Middle East. Sa mahabang panahon, ang tingin natin sa Amerika at Israel ay magkadikit na magkakampi na walang iwanan. Sa kabilang banda naman ay nandidiyan ang Iran na laging itinuturing na kalaban ng dalawang bansa. Pero sa likod ng mga pakikipagkamay sa harap ng kamera, may isang laro ng kapangyarihan na mas malalim pa sa inaakala natin. Ang tanong ngayon, paano kung ang pagbagsak mismo ng militar ng Amerika ang siyang hinihintay ng sarili nitong mga kakampi para sila naman ang maghari? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sa ngayon, may 4 na malalakas na puwersa ang nagbabanggaan sa Middle East. Ito ay ang Estados Unidos, Israel, Saudi Arabia at Iran. Ang akala ng marami ay simple lang ang hati ng kampo rito. Ang Amerika, Israel at Saudi ay nasa isang panig, habang ang Iran naman ang nag-iisa sa kabilang panig. Pero ito ay isang kwento lang na ginawa para hindi tayo malito sa mga napapanood natin sa telebisyon. Sa totoong mundo ng politika at giyera, bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang pansariling interes na madalas ay nagbabanggaan. Ang bawat bansa ay may sariling definisyon ng panalo at ang mas nakakatakot pa rito, ang bawat isa sa kanila ay may lihim na galit sa isa't isa kahit magkakatabi pa silang nakatayo bilang magkakampi. Simulan natin sa Amerika para mas maintindihan ninyo ang buong konteksto. Ang pangunahing gusto ng Amerika sa Middle East ay hindi naman talaga tungkol sa pagpapalaganap ng kalayaan. Ang totoo niyan, gusto lang nilang sirain ang Iran para makuha ang buong kontrol sa supply ng langis sa buong mundo. Kapag kontrolado mo ang daluyan ng langis, hawak mo ang leeg ng lahat ng bansa na umaasa rito. Iyon ang paraan ng Amerika para manatiling pinakamakapangyarihan sa mundo. Simple lang ang utos sa kanilang militar at yun ay ang ubusin ang kakayahan ng Iran kahit ano pa ang mangyari. Pero ang Iran ay hindi rin basta-basta magpapatalo dahil alam nila ang galaw ng Washington. Ang plano naman ng Iran ay paalisin ang lahat ng base militar ng Amerika sa kanilang rehiyon para sila na ang maging boss sa lugar na iyon. Gusto nilang mawala ang takot ng mga karatig bansa nila sa Amerika para sa kanila na makipagnegosyo ang lahat. At siyempre, gusto rin nilang pahinain ang Israel. Hindi nila ito kayang burahin sa mapa dahil may mga malalakas na sandata ang Israel, pero sapat na sa kanila na dumugo at mapagod ang militar ng Israel hanggang sa hindi na ito makapanakot. Dito na tayo papasok sa pinaka-nakakagulat na bahagi ng ating kwento tungkol sa Israel. Alam nyo ba na ang diskarte ng Israel ay kabaligtaran ng gusto ng Amerika? Sa madaling salita, mas makikinabang ang Israel kung hihina ang militar ng Amerika sa kanilang rehiyon. Habang nandidiyan kasi ang Amerika at ang kanilang mga base militar, ang Israel ay ituturing lang na isang maliit na kasama o katulong sa mga operasyon. Pero kapag nawala na ang Amerika sa eksena, ang Israel na ang magiging pinakamalakas at nag-iisang bansa na may pinaka-advance na teknolohiya at armas sa buong Middle East. Ang plano nila ay hayaang ubusin ng Amerika ang lakas nito sa pakikipaggiyera hanggang sa mapilitan itong umuwi at iwanan ang rehiyon. Kapag nangyari iyon, ang Israel na ang papalit sa pwesto ng Amerika at sila na ang magkokontrol sa lahat ng lupa, yaman at teritoryo sa paligid nila. Ito ang dahilan kung bakit kahit magkakampi sila sa papel, ang tagumpay ng isa ay maaaring maging mitya ng pagbagsak ng isa pa. Noong nakaraan rin ay nakita natin kung paano nagbabanggaan ang plano ng Amerika at Israel. Ngayon naman, pasukin natin ang mundo ng Saudi Arabia. Siguro ang alam ng marami, ang Saudi ay isang tapat na kaalyado ng Amerika dahil sa usapin ng langis. Pero sa likod ng mga diplomatikong pag-uusap, may sarili rin silang laro na ginagawa sa parehong board. Unang-una, malinaw na gusto ng Saudi Arabia na mapatalsik ang Iran. Ito ang kanilang pinakamalaking karibal pagdating sa relihiyon at impluensya sa rehiyon. Kapag bumagsak ang Iran, ang Saudi na ang magiging bida sa buong Gulf. Pero heto ang malupit na katotohanan. Gusto rin nilang humina ang Estados Unidos. Bakit? Dahil hanggat sobrang lakas ng Amerika, ang Saudi Arabia
ay mananatili lamang na isang tagasunod na sumasayaw sa kumpas ng Washington. Kapag humina ang Amerika, doon pa lang makukuha ng Saudi ang kanilang tunay na kalayaan para magdesisyon para sa sarili nilang bansa nang walang nagdidikta sa kanila. Kahit ang relasyon nila sa Israel ay hindi rin ganun kasimple, kahit nakikita nating nagkakasundo sila sa ilang negosyo, ang tingin pa rin ng Saudi sa Israel ay isang kalaban at balakid sa kanilang hangarin na maging pinuno ng mundo ng mga Muslim. Kaya kung mapapansin nyo, 4 ang players dito pero ang 3 sa kanila ay may iisang sikretong layunin. Ang makitang matalo o mapagod ang Amerika. Ang Amerika ay nakikipaglaban kasama ang 2 akala niya ay kakampi, pero ang totoo, ang 2 ito ay naghihintay lang na madapa ang higante. Paano nga ba nila mapapabagsak ang pinakamalakas na militar sa kasaysayan ng mundo? Simple lang, yun ay kailangan nilang hilahin ang Amerika sa isang napakahabang giyera sa lupa. Alam nating lahat na ang Amerika ay napakagaling sa mabilisang bakbakan. Kayang-kaya nilang manalo sa loob ng ilang linggo gamit ang kanilang high-tech na eroplano at missiles. Pero kapag ang giyera ay tumatagal na ng maraming taon at marami na ang umuuwing patay na sundalo, doon na nagsisimulang mawalan ng gana ang mga mamamayang Amerikano. Ang pagkapagod ng kalooban ng mga tao ang pinakamalaking kahinaan ng Amerika at alam na alam iyan ng Iran, Saudi at Israel. Marahil itatanong nyo, bakit hindi na lang gumamit ng mga nuklear na armas ang Israel para tapusin ang gulo sa loob ng isang hapon? Ang sagot ay dahil hindi nila gustong matapos agad ang laban. Gusto nilang magtagal ito para ang mga sundalong Amerikano ang maubos sa disyerto sa halip na ang sarili nilang mga tao. Habang abala ang Amerika sa paggastos ng bilyon-bilyong dolyar sa giyera, mas malaya naman ang Israel na gawin ang gusto nilang pagpapalawak ng kapangyarihan nang walang gumugulo sa kanila. Kailangan nating tandaan natin na sa mundo ng politika, walang permanenteng kaibigan, kundi permanente lang na interes. Hindi ito isang teorya lang ng kung anong grupo, kundi ito ang paraan kung paano talaga kumikilos ang mga bansa kapag ang nakataya na ay ang kanilang sariling kaligtasan. Lahat ng galaw nila ngayon ay iisa ang itinuturo, ang dahan-dahang pagpapatuyo sa lakas ng Amerika. Pero alam nyo ba na may mas malalim pang dahilan kung bakit hindi rin basta-basta makagamit ng pinakamalakas na armas ang Amerika kahit ipit na sila sa sitwasyon? Para maintindihan nating mabuti ang dulo ng larong ito, kailangan nating tingnan ang mapa ng mundo. Ang Amerika ay malayo sa lahat, napapaligiran sila ng malalawak na karagatan. Ito ang dahilan kung bakit mahirap silang sugurin ng kahit sinong kalaban. Pero sa kabilang panig ng mundo, nandidiyan ang tinatawag nating heartland o ang sentro ng lupain kung saan magkakadikit ang Russia, Iran at China. Ang pinakamalaking takot ng Amerika sa loob ng mahigit 100 taon ay ang magkaisa ang mga bansang ito. Bakit? Dahil ang lakas ng Amerika ay nakabase sa dagat. Hawak nila ang mga barko at ang kalakalan sa karagatan. Pero kung ang Russia, Iran at China ay magkakaisa at magtutulungan sa lupa gamit ang mga riles ng tren at kalsada, hindi na nila kakailanganin ang mga barko ng Amerika. Mawawalan ng saysay ang kapangyarihan ng Washington. Ito ang dahilan kung bakit kailangang sirain ng Amerika ang Iran. Ang Iran kasi ang nagsisilbing tulay na nagdurugtong sa Russia at China. Kapag hindi nila napigilan ang pagkakaisang ito, ang Amerika ay maiiwan na lang sa kabilang panig ng dagat na mayaman pa rin pero hindi na sila ang boss ng mundo. Dito nagiging magulo ang lahat. Habang ang Amerika ay nagpapadala ng mga sundalo para pigilan ng Iran, ang kanilang sariling mga kakampi naman na Israel at Saudi Arabia ay palihim na nagtutulak sa kanila sa isang bitag. Gusto ng mga kakamping ito na maubos ang lakas ng Amerika sa isang mahabang giyera sa lupa. Ang masaklap pa rito ay hindi basta-basta susuko ang mga pinuno ng Iran. Dahil sa tagal ng mga parusa sa kanila ay wala na silang pwedeng mawala pa. Wala silang pera sa mga bangko sa abroad at hindi sila pwedeng umalis ng bansa kaya lalaban sila hanggang dulo. Sa huli, ang Amerika ay naglalakad sa isang daan na wala silang panalo. Mapipilitan silang magpadala ng maraming sundalo dahil sa udyok ng kanilang mga kakampi at sa ganti ng kanilang mga kalaban.
Ito ay isang planadong gulo kung saan ang bawat panig ay may kanya-kanyang agenda at ang Amerika ang tanging player na walang malinaw na plano sa hinaharap. Kayo, ano ang tingin nyo sa sitwasyong ito? Sa tingin nyo ba ay tama lang na patuloy na makialam ang malalaking bansa sa gulo ng iba kahit alam nilang mauubos lang ang kanilang yaman at buhay ng kanilang mga sundalo? O dapat na ba silang huminto at hayaan ang bawat bansa na magdesisyon para sa sarili nila? Isulat nyo ang inyong opinyon sa comment section dahil ang bawat boses ay mahalaga sa pag-unawa sa totoong nangyayari sa ating mundo at huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.